Balik tanaw muna, 3 days earlier, nang unang-unang araw na pinahintulutan ng bawat mamamayan na magdala ng armas. Isang lalaki ang nagtutok ng baril niya sa isang taong sinasabihan nitong magbalik daw ng pera niya. Nagbanta itong papatayin siya, bigla namang may pumihil dito, bagay na ikinagulat niya. Yun pala ay si Shin na namagitan sa dalawa. Gamit ang wooden stick, winasak nito ang hawak na baril ng lalaki. Ganun din ang ginawa ni Boyle na tinawag silang mga amateur. Aniya, wala daw silang right na gamitin yun. Napakabilis namang kinonfiscate ni Kindaka ang mga hawak na baril ng mga kalalakihang nadaanan niya. Dahil sa immense speed nito ay wala na nga silang nagawa. Inipon niya ang mga baril nila sa loob ng isang malaking plastic. Dali-dali silang tumakbo matapos nun. At may nakapansin na ang grupo daw nila ay sinisira ang mga baril. Habang tumatakbo, sinabi ni Boyle na imposible daw yun at hindi nila kayang kuhanin lahat ng baril. Sagot naman ni Shin na mas okay na yun kesa tumunganga lang sila at walang gawin. Tinanong naman ni Heisuke ano ba daw ang ginagawa ng mga pulis. At wika ni Kindaka, wala silang ginagawang kahit na ano dahil kapartner sila ng JAA. Sa tingin naman daw ni Shin, mas mabilis na mapabagsak ang HQ ng JAA, bago pa nila maipamigay ang iba pang mga baril sa mga citizens. May bigla namang tumawag sa kanilang jerks at nagtanong ano daw sa tingin nila ang ginagawa nila. Kinausap ni Boyle si Shin sa pamamagitan ng pag-iisip at sinabing, ang mga lalaking yun daw ay galing sa JAA dahil doon. Tinanong sila ni Shin kung into this daw ba talaga sila at sumusunod lang sa mga sinasabi ni X. Sagot naman ng isa na mas okay na daw yun kesa sa lumang regime. Pinapataas daw kasi ni X ang status ng mga assassins. At dahil doon, hindi na sila confined lang sa underworld. Giit naman ni Shin na hindi daw yun rason upang hayaan ang mga inosenteng mga mamamayan na maipit sa crossfire. Hindi daw sagot ang paglabanin silang lahat hanggang mamatay. Nagulat naman ang JAA member sa sinabi nito at tinanong kung may problema ba daw siya at tinawag itong punk. Ngunit na-neutralized lang sila nito. Habang nakahandusay sa lapag, inamin ng nakamohok na ang tough daw nila, samantalang ang isa ay tinawag lang silang bastards. Sinasayang lang daw nila ang energy nila. Nagtaka naman si Shin sa sinabi nito. Dagdag ng lalaki, ang society daw na yon ay better para sa mga assassins. Wala daw ang makikiside sa kanila. At sigurado itong may squash lang daw silang na parang mga bugs in no time. Napaisip naman sila dahil dun. At ayaw man daw aminin ni Boyle, pero may point daw sila lalo't ang buong order ay against them. Sa isip-isip naman ni Shin, hindi daw lahat sila. Flashback kasi sa naghaharap nila. Kinausap ito ni Shishiba sa isip at sinabihang hindi daw siya nakikiside kay X. Gulat na gulat nun si Shin nang sabihin nitong, sa wakas ay naroon na daw ito sa kung saan niya siya nais pumunta. Kaya naman, winarningan nito si Shin na wag hamarang sa plano niya. Good guy daw si Mashimo. Balik sa present, napapaisip pa din si Shin ano kaya ang pinaplano ito. Meanwhile, balik sa may JAA HQ, nang magkaayaan ang mga bagong order members na mag-celebrate dahil sa kapanganakan ng pinakamalakas ng assassin group sa history, nakatitig lang si Shishiba kay X. Iniisip nito kung nasa loob daw ba talaga nito si Mr. Takamura. Habang kumakain naman sila ng ramen, sinabi ng nakadisguise na sinigumo na sigurado daw siyang nasa loob ito ni X nang tanungin ni Shishiba kung seryoso ito. Sagot niyang may unusual kind daw ng multiple personality disorder si Slur. At yun ang pinakasigurado sila. Nawala naman bigla ang disguise nito. Dahil dun, na-realize nilang kung naroon nga sa loob si Mr. Takamura, then kailangan nilang atakihin ito with utmost care. Patay sila if mas screw up nila yon. Kinausap naman ni Shishiba si Osargi at sinabihan nitong huwag siya sundan, bagay na hindi mapaniwalaan nito. Nang tanungin niya bakit, sagot nitong, wala daw need para maging kaaway nito ang mga order members. Ngunit giit naman niyang kinaiinisan niya daw sila. Pinayuhan naman siya na kumalma lang at kontrolin yun. Ayon kay Shishiba, ang assassin-centered na society na ninanais ni Oki ay bagay na bagay daw dito. Hindi naman na nakasagot si Osargi dun. Tumalikod na upang umalis at nagpaalam si Shishiba. Gayunpaman, tinawag ito ni Osargi at nang tanungin niya ano yun, giit nitong magkaaway na daw sila ngayon. Alam naman daw yun ni Shishiba at all good lang ang sagot nito. Inisip niyang madali lang daw yun siguro, parang pagtanggal ng puwing sa mata.
Simple at satisfying, at ang ganong job ay nababagay dito. At least, yun ang inisip niya. Sawa na daw ito sa mga pagpatay na hindi nagpapatulog sa kanya. Samantala, dumiretso na si Shishiba kay X at habang nakatalikod, tinawag siya nitong Mr. Shishiba. Tinanong nito kung yun ba ang pangalan niya at kung may magagawa ba siya para sa kanya. Sagot lang nitong let's see at wala daw sa tingin niya. Dali-dali naman itong sumugod at ginamit ang hammer niya. Gayunpaman, naharangan ito ng handle ng katana ni Takamura, na ngayon ay gamit na ni X. Pumiglas ito at nag-clash ang dalawa. Inisip ni Shishiba na bago pa daw lumabas si Takamura ay uunahan niya na ito. Minartilyo nito ang dulo ng coat niya at hinayla papalapit sa kanya, bagay na hindi inasahan ni X. Sinugdo niya ito at ninais na matapos na agad yon. Pinaghahampas niya ito gamit ang martilyo pero naharangan ito ng weapon ni X. Nang lumingon si X ay na-realize ni Shishiba na may tao sa likod niya, at yun ay si Oki. Sinugod siya nito, buti na lang at naiwasan ni Shishiba ang weapon niya. Nang tawagin niya ito, sagot lang niyang, too bad daw. Naroon din si Torres na siyang tinutok ang sandblaster dito. Mabilis namang nakatalon si Shishiba upang iwasan yon. Inamin ni Oki na naisip niya na daw maaaring mangyari yun nang malaman nilang buhay pa si Yatsumura. Pero hindi nila matanggap na nakikipagkita ito secretly sa tattooed bastard na yun. Hindi naman daw sa kinamumuhian ito ni Torres, pero mukhang wala na daw silang choice. Tinanong naman ni Oki bakit, at sagot niyang masyado na daw mabigat upang dalhin. Inakala naman daw ni Oki na mas smart ito higit doon. Dali-dali siyang pinatamaan ito sa mata, ngunit bago pa ito tumama ay naharangan niya ito gamit ang hammer niya. Sa gilid, umatake naman si Torres muli gamit ang sandblaster. At this time, hindi niya na ito naiwasan. Tumama ito sa kanya, at sa sobrang lakas nun ay nawasak at napatilapon siya sa dingding sa gilid. 2 versus 1. Tumalon naman si Oki upang muling targetin ito, ngunit mabilis siyang nakatakas. Napaisip si Oki nang bigla na lang itong inatake ng ngayon ay duguan ng si Shishiba. Naharangan nito ang hammer niya at tinanong kung may last words daw ba siya. Sagot nitong oo, at merong unti, sabay bigkas na go to hell. Sa labas, makikita naman si Osargi na paatek sa likod nito. Binasag nito ang glass wall gamit ang buzzsaw niya, bagay na hindi inasahan ni Oki. Wika nito kay Shishiba ay meron daw siyang na-realize. Hindi daw matatawag na ideal world yun, kung may mga taong kinaiinisan nito. Agree naman ito at umokey. Sabay daw nilang papatayin silang lahat. Flashback naman muna ilang taon ang nakararaan sa isang probinsya. Nakaupo lang ang batang si Osargi at may dugo sa mga kamay nito. Dinatnan siya doon ni Shishiba nang marinig na ang mga assassins daw ay isa-isang nawawala sa Tohoku. Kaya naman, siya na daw mismo ang pumunta upang tignan. Ilang mga armadong lalaki ang nakahandusay na sa lapag at walang malay. Kaya naman, tinanong nito kung siya daw ba ang gumawa nun. Sa labas, nag-usap ang dalawa at tinanong ni Osargi kung God daw ba ito o something. Curious siya kung pumunta ito doon upang patayin siya. Nagtaka naman si Shishiba sa sinabi nito. Paglilinaw niya, sabi-sabi daw kasing ang mga Diyos ay pinaparusahan ang mga gumagawa ng mas asama. Too bad daw para sa kanya pero isa din si Shishiba sa mga bad guys. Habang kumakain, sagot lang nitong sayang daw. Tinanong naman siya nito kung may death wish daw ba siya at ayon kay Osargi, wala daw. Hindi niya lang daw random na nababagay siya doon. Kaya naman, inaya siya ni Shishiba sa lugar kung saan punong-puno daw ng mga taong gaya nila. Napaisip naman si Osargi sa offer nito. Balik sa present, kaharap na nga nilang dalawa sina X, Torres at Oki. Mukhang nakapulot daw si Shishiba ng something na may halaga by accident. Sagot naman itong yun daw attitude ni Oki ang tunay na problema. Dahil hindi daw ito something lang. Gayunpaman, habang naghahanda, sumagot itong wala daw siyang use para sa mga tools na kusang kumikilos on their own. Winasiwas nito ang weapon niya, kaya naman mabilis na tumalon ng dalawa upang makaiwas. Inutusan naman nito si Torres na dali-dali ding tumulong sa laban. Pagkahawak nito sa lapag ay nawasak ang lalandingan sana ng dalawa. Pinatamaan nito ng sandblaster niya ang lapag kaya naman nasira ito.
Nabahala si Shishiba dahil nabutas ito, dahilan upang malaglag sila sa ground floor kung saan napakaraming JAA members ang naroon. Ipinag-utos naman ni Oki sa kanila na kung sino daw ang makakapatay sa kanila ay papalit sa lugar nila sa order. Kaya naman, lumaban daw sila para sa seats na yun at patayin ang mga traitor. Hindi naman nagpatinag ang dalawa at sagot lang ni Shishiba na bring it on. Back-to-back na kinalaban ni Shishiba ang Osargi ang napakaraming JAA doon. Gamit ang mga weapon nila, isa-isa nilang pinatumba ang mga naroon, kahit na outnumbered sila. Gamit ang martilyo niya, walang kahirap-hirap na napugutan ang ulo ni Shishiba at pinutulan ng mga kamay ang lumalaban sa kanila. At kahit na meron pa itong sharp sword ay hindi niya ito inatrasan. Bagkus, gamit lamang ang martilyo ay nawasak nito ang weapon niya at nahati ang katawan niya. Sa kabilang banda, meron namang gumamit ng tila makapal na bakal upang mapatigil ang so ni Osargi. Sinabi ng isa na patayin na daw nila ito. Kaya naman, sabay-sabay na sinunggaban ng mga lalaki si Osargi. Gayunpaman, hindi nila ito napigilan at ginamit niya lang ang weapon niya upang makatakas at magpaikot-ikot doon, habang pinapatay isa-isa ang mga kalaban. Umabot na nga ito hanggang sa taas, at napakarami nitong mga JAA member na nachop-chop. Nang masaksihan yun, napakomment si Torres na nakakatakot daw sila. Agree naman si Oki at sinabing para daw silang mababangis na hayop. At nakakasuffocate daw ang killing intent ng mga ito. Sa likod, naroon naman si X na biglang nagbago. Nagising ang katauhan ni Takamura sa loob nito. Kinilabutan naman sina Torres at Oki dahil sa presensya nito. At habang nakikipaglaban, kahit sina Shishiba ay napansin ito. Nasa taas si X at nakapormang parang si Takamura habang nakahawak sa katana niya. Nainis naman si Shishiba na nakalimutan niya si Takamura. Nagre-react nga pala daw ito sa killing intent. Bumubulong-bulong na nga si X, at kinabahan si Osargi nang mapansin na siya ang target nito. Winarningan naman siya ni Shishiba na mag-ingat. Gayunpaman, mabilis itong kumilos at hindi na siya nakaporma pa. Tinamaan ni X at duguan na si Osargi habang nahati nito ang sa gitna ang basso niya. Hindi naman makapaniwala si Shishiba sa nangyari dito. Inalala nito ang pag-uusap nilang dalawa, kung saan sinabi nitong sa tingin niya ay hindi gusto si Shishiba ng God of Killing. Nanaginip daw kasi itong lahat sila ay naglalakad sa kadiliman, at siya lang ang tanging hindi nakakakita ng daan at ang naligaw. Nakiusap naman itong wag umalis ng mag-isa at isama daw siya. Balik sa present, lumapit si Shishiba kay Osargi. Tumayo naman ito at mabilis na sinugod si X. Tinamaan niya ito sa balikat at sa isip-isip ni Shishiba, hindi niya daw hahayaang mamatay ito. Paulit-ulit niya yung sinasambit habang nilalaban ang katauhan ni Takamura sa loob ni X. Gayunpaman, tumapat na ang katana nito sa leeg niya at tanggap na ni Shishiba na wala na siya. Ngunit napagalaw si X nang may tumarget sa ulo nitong bala. Nainis naman siya dahil may dumating at nakialam. Nagtaka naman si Shishiba at napatingin dito. Nakita niya ang rifle nito at nakilala yun bilang si Kamihate. Aniya, ililigtas daw nito si Osargi.